Nasa linya po ng telepono at lagi pong nakakapanayam ng News at 1 ang hepe po ng Presidential Communications Operations Office na si Secretary Sunny Coloma. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali naman, Kirby, sa iyo at sa lahat ng mga taga-subaybay. Apo, Secretary, unahin ko na po yung welfare po ng ating mga kababayan po dyan sa may bahagi po ng Korean Peninsula. Sir, ano na po ang latest po tungkol po dito, kaugnay po ng efforts po na ginagawa po ng pamahalaan para po sa pagtitiyak po ng kanilang kaligtasan? Patuloy po nakikipag-ugnayan ang ating embahada sa Korea sa mga asosasyon at komunidad ng mga Pilipino na umaabot po sa mahigit sa 40,000 sa buong Korean Peninsula. At ang pangunahing layunin po natin ay tiyakin yung kanilang kaligtasan at kahandaan para sa anumang contingency na magaganap dyan. Ang ating pong pinaiiral sa kasalukuyan ay yung Alert Level 1 na ang kahulugan po ay heightened awareness. Opo. Kinakailangan po ay nakatutok din ang ating mga mamayan sa mga announcements at mga kaganapan para handa po sila. Samantalang pinagpapatuloy naman nila ang kanilang pang-araw-araw na gawain sa mahinahon na paraan. Opo. Secretary, lumalabas po sa mga balita na ito pong balikatan na 2013 ay maaari pong pagmulan po daw po ng maaring pagkakasangkutan po ng ang Pilipinas po ay masangkot po sa gulo po ng dalawang magkalabang bansa. Sir, ano po ang inyo pong reaksyon tungkol po dito at ano po ang inyong masasabi? Maraming taon na pong inaraos ang balikatan exercise sa pagitan ng mga tropa ng ating sandatahang lakas at ng United States Armed Forces. Hindi naman po ito sinasagawa dahil sa anumang dahilan, kung hindi bahagi ito ng pangmatagalang relasyon at pakikipag-ugnayan ng dalawang bansa na mga umiiral na kasunduan. Kaya wala pong kinalaman yung usapin sa Korean Peninsula sa nagaganap na balikatan. Opo. Sir, ano naman po kaya yung meron po dyan po sa may kaka-inspeksyon lang po ng Pangulo doon po sa may Kabyang Tunnel ngayong araw po? Malinaw na ito ay malaki ang may tutulong sa pagsulong ng turismo sa Timog Katagalugan at magiging maginhawa ang pagbiyahe ng ating mga mamamayan mula sa Maynila, dadaan sa Cavite Expressway, sa mga bayan ng Tansan, Naik, Ternate at Maragondon. Pagkatapos ay maikling distansya na lamang ay nandun na sila sa Nasugbu. Halos sa kalahati ang magiging oras ng pagtahak dito noong kasalukuyang pangkaraniwang dinadaanan na yung daan patungo sa Tagaytay. Opo. Kaya tawa po ito sa ating mga mamamayan na regular na bumabiyahe sa pagitan ng Kamaynilaan at lalawigan ng Batangas. Malaking ginhawa din po sa ating mga domestic tourists na pinapatronize po yung mga resort dyan sa baybayin ng Manila Bay. At ito po ay isang malaking boost para sa ating tourism industry sapagkat nagkaroon po ng mahusay at matibay na infrastruktura sa lugar na yan ng ating bansa. Opo. Secretary, at totoo po ba na ang Pangulong Aquino po ang unang Pangulo po na nakapunta po dyan sa may Kabyang Tunnel po na yan? Katulad po ng natunghayan natin kanina nung sinaraysay po yung as early as 1994 pa, linano yung proyekto na yan. At nung inabutan po ng administrasyong Noynoy Aquino, gumastos na po ng 745 million yung mga nakaraang administrasyon. Pero hindi pa din po natapos. Ngayon pong termino ni Pangulo Aquino, ang ating pong DPWH ay nagsimula dyan sa proyekto niyan noong lamang Enero ng taong ito. Naisagawa na po nila yung tunneling na 300 meters. Nakagawa po sila ng 4 na may ikling tulay at inatikaso na nila yung pavement nung maliit na stretch ng gravel road para makumpleto po ito. Katulad ng sinabi ni Kalihim Singson, record time, na halos 6 na buwan lamang. Samantalang taon-taon o dekada ang binilang mula nung konsepto hanggang inabutan ito ng administrasyong Aquino. Kaya may tuturing pong isang mahalagang accomplishment po ng Department of Public Works and Highways sa pang-asalidaran na rin po ni Secretary Singson at sa paunguna po ng ating Pangulong Noynoy
Noynoy Aquino. Opo, Secretary, kunin ko rin po ang inyong reaksyon tungkol po dun sa nirelieve official po ng USS Guardian ng US Navy Fleet. Ano po ang inyong masasabi po tungkol po dito? Ang pangunahing prinsipyo po na gabay ng ating pamahalaan sa pagtingin sa isyong yan ay yung prinsipyo ng accountability. Dapat po may pananagutan. Meron po tayo mga batas na nalabag tinggil sa pangalaga ng ating likas na kayamanan. Na kailangan pong magkaroon ng karampatang kompensasyon na naaayon sa batas at kailangan din pong matukoy ang mga dahilan kung paano naganap ang insidente ito para wag na po maulit. Kaya yan po hakbang na pagdidisiplina sa mga opisyal ng USS Guardian, maaari po nating tingnan yan na bahagi noong kabuuan ng accountability process na dapat nating pairalin. Opo, Secretary, lumabas din po sa mga ulat yung umano'y secret account po ni Amy Marcos. Ano po at ano po inyong masasabi tungkol naman po sa issue na ito? Sinisiyasat na po yan ng Presidential Commission on Good Government at ang kanila pong mga investigasyon ay confidential in nature. Kaya hayaan na po natin ang PCGG na gawin ang kanilang investigasyon. Opo. At sa tamang panahon at kapag natapos na po ito ay tiyak na ibubunyag sa kabuuan sa ating mga mamamayan. Opo, at bilang panghuli po, Secretary, ano po ang inaasahang aktibidad po na gagawin po ng Pangulo sa darating po na araw ng Kagitingan? Siya po ay magtutungo sa memorial sa Mount Samat upang sariwain ang kabayanihan ng mga Pilipinong nag-alay ng buhay at kasugatan sa paikibaka sa imperialismo noong nakaraang ikalawang pandaigdigang digmaan. Tayo rin po ay magbibigay pagkilala sa ating mga veterano na hanggang ngayon para ipakita rin sa kanila ang pasasalamat ng bansang Pilipinas sa kanilang mga sakripisyong ginawa at pagkilala rin po sa kanilang kabayanihan bilang mga nagsilbi sa ating bansa noong World War II. Okay, thank you po, sir. At happy weekend po sa inyo, si PCOO Secretary Sunny Coloma. Maraming salamat din, Sir